Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programang itong pagbabasa ng Biblia sa buong taon na ito. At ngayon po ay day 140 ng ating Bible reading at halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. Nehemiah chapter 10. Ang unang lumagda sa kasunduan ay ang anak ni Hakalayas na si Nehemias, ang gobernador. Pagkatapos ay si Zedekias at ang mga paring sina Seraias, Azarias, Jeremias, Pashur, Amarias, Malkijas, Hatus, Sebanias, Maluk, Harim, Mermot, Obadias, Daniel, Gineton, Baruch, Mesulam, Abijah, Mijamin, Maazias, Bilga at Semaiyas. Sumunod ang mga Levitang sina Jeshua na anak ni Azanias, binuwi na mula sa angkan ni Henadad, at sina Kadmiel, Sebanias, Hodayas, Kelita, Pelayas, Hanan, Mika, Rehob, Hashabayas, Zakur, Serebias, Sebanias, Hodayas, Bani at Benuni. Mula naman sa mga pinuno ng bayan ang lumagda sina Paros, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonijah, Bigvai, Adin, Ater, Hezekias, Azur, Hodayas, Hasum, Bezai, Harif, Anatot, Nebai, Magpias, Mesulam, Hezir, Mesebazabel, Zadok, Jadua, Pelatayas, Hanan, Anaias, Hosea, Hananias, Hasub, Halohesh, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maaseyas, Ahias, Hanan, Anan, Maluk, Harim at Baana. Kami ang sambayan ng Israel, ang mga pari, mga levita, mga bantay pintuan, mga mang-aawit at mga manggagawa sa templo at ang lahat ng iba pang lumayo sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain bilang pagsundo sa kautusan ng Diyos, pati ang aming mga asawa at ang aming mga anak na lalaki at babae na pawang may sapat ng pag-iisip ay nanumpa kasama ng aming mga pinuno at nangakong tutuparin ang buong kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises. Susundin namin ang lahat ng tuntunin at utos ng Diyos naming si Yahweh. Hindi namin papayagang mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain. Kung sila'y magtinda ng trigo o anumang paninda sa araw ng pamamahinga, hindi kami bibili sa kanila. Tuwing ikapitong taon, hindi namin tatamnan ang mga bukrin at hindi na namin sisingilin ang mga may utang sa amin. Taon-taon magbibigay ang bawat isa sa amin ng halos 4 na gramong pilak upang makatulong sa gastusin para sa templo. Magkakaloob kami ng mga sumusunod para sa serbisyo ng pagsamba doon sa templo. Tinapay na handog, pang-araw-araw na handog na pagkaing butil, mga handog na susunugin, bilang handog araw-araw, handog sa araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan, at iba pang kapistahan, iba pang handog, ang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel, at iba pang kailangan sa templo. Kaming lahat ay magpapalabunutan taon-taon ang mga pari, mga levita at mga mamamayan para malaman kung aling angkan ang magdadala ng kahoy na panggatong sa mga handog sa altar ni Yahweh na ating Diyos ayon sa itinakda ng kautusan. Taon-taon ay dadalhin din namin sa templo ni Yahweh ang unang ani ng bukirin at ang unang bunga ng mga punong kahoy. Dadalhin din namin sa mga pari na maglilingkod sa templo ang mga panganay naming anak na lalaki upang ilaan sa paglilingkod sa Diyos. Gayon din ang panganay na anak na baka, tupa at kambing para naman ihandog ayon sa itinakda ng kautusan. Magdadala rin kami taon-taon ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba naming mga handog na alak, langis ng olibo at lahat ng uri ng bungang kahoy. Magbibigay rin kami sa mga levita ng 10 bahagi ng mga anani sa aming bukirin. Ang mga levitang ito ang maglilikom ng mga 10 bahagi at magdadala ng mga ito sa templo. Sasamahan ng mga pari mula sa angkan ni Aaron ang mga levitang tagapaglikom ng 10 bahagi. Ang 10 bahagi nito ay dadalhin nila sa kabangyaman ng templo para gamitin doon. Ang mga Israelita at ang mga levita ang magdadala ng mga naipong trigo,
alak at langis para itago sa mga bodega ng mga kagamitan sa templo. Dito nakatira ang mga paring naglilingkod, ang mga bantay pintuan at ang mga awit. Hindi namin pababayaan ang templo ng aming Diyos. Nehemiah chapter 11. Ang mga pinuno ng bayan ay tumira sa Jerusalem at ang iba na may nagpalabunutan upang sa bawat 10 pamilya ay kumuha ng isang titira sa banal na lungsod. Ang 9 naman ay maninirahan sa iba't ibang bayan ng Juda. Pinupuri ng mga tao o ang sino mang kausang loob na tumira sa Jerusalem. Ang ibang mga Israelita, mga pari, mga Levita, mga tagapaglingkod sa templo at ang mga angkan ng mga lingkod ni Solomon ay sa iba't ibang bayan tumira sa kani-kanilang lupain. Narito ang mga pangunahing mamamayan ng Juda na nanirahan sa Jerusalem. Mula sa lipi ni Juda, si Atayas na anak ni Uzias at apo ni Zacarias. Kabilang sa kanyang mga ninuno sina Amarayas, Sephatayas at Mahalel. Napawang mula sa mga angkan ni Perez na anak ni Juda, si Maasiyas na anak ni Baruch at apo ni Kolhoz. Kabilang sa kanyang mga ninuno sina Hazayas, Adayas, Joarib at Zacarias mula sa angkan ni Sela. Ang kabuuan ng magigiting na lalaki na mula sa angkan ni Perez ay 468. Mula sa lipi ni Benjamin, sina Salu na anak ni Mesulam at apo ni Joed. Ang iba pa niyang ninuno ay sina Pedayas, Kolayas, Maaseyas, Itiel at Jesaias. Sina Gabai at Salay ay malapit na kamag-anak ni Salu. Lahat-lahat ay 928 Benhaminita. Ang pinuno nila ay si Joel na anak ni Zikri at ang kanang kamay nito ay si Juda na anak ni Hesenua. Sa mga pari naman ay kabilang ang mga sumusunod, si Jedaias na anak ni Joarib, si Joaquin, si Seraias na anak ni Helkias at apo ni Mesulam. Kabilang din sa kanyang mga ninuno sina Zadok na anak ni Merayot at si Ahitub na pinakapunong pari. Ang kabuuan ng ang kaniyang naglingkod sa templo ay 822. Kabilang din sina Adayas na anak ni Jeroham at apo ni Pelayas. Ang kasama sa mga ninuno niya ay sina Amzi, Zacarias, Pashur at Melchijas. Ang kabuuang bilang ng mga pangulo ng sambahayan sa kanyang angkan ay 242. Kasama rin sa tumira sa Jerusalem si Amasai na anak ni Azarel at apo ni Azai. Ang kasamang ninuno niya ay sina Mesilemot at Immer. Ang kabuuang bilang ng mga bahagi ng angkang ito na magigiting na mga kawal ay 128. Ang kanilang pinuno ay si Zabdiel na mula sa kilalang ang pamilya mula sa mga Levita, si Samayas na anak ni Hasub at apo ni Azrikam. Kabilang sa kanyang mga ninuno sina Hashabayas at Buni, sina Sebatay at Jozabad, mga kilalang Levita, ang namahala sa mga gawain sa labas ng templo. Kasama rin nila si Matanayas na anak ni Mika at apo ni Zabdi mula sa angkan ni Asaph. Siya ang tagapanguna sa korong umaawit ng panalangin ng pasasalamat. Kasama rin niya si Bakbukiyas na naging lingkod ni Matanayas, si Abda na anak ni Samua at apo ni Galal na mula sa angkan ni Jeduthun. Ang kabuuan ng mga Levita sa banal na lungsod ng Jerusalem ay 284. Ang mga bantay sa templo, sina Akub at Talmon, kasama ang kanilang mga kamag-anak ay 172 lahat. Ang iba pa mga Israelita, mga pari at Levita ay nanirahan sa ibang bayan ng Juda sa kani-kanilang mga lupaing minana. Ang lahat namang manggagawa sa templo sa ilalim ng pamamahala ni Ziha at Gespa ay doon naman tumira sa Ophel. Ang namahala sa mga Levitang nasa Jerusalem ay si Uzi, anak ni Bani, at apo ni Hashabayas. Kasama sa kanyang mga ninuno sina Matanayas at Mika, at siya mismo ay mula sa angkan ni Asaph, ang angkan na namamahala sa mga awit o sa awitin sa loob ng templo ni Yahweh. Ang mga awit ay may kanya-kanyang araw ng paglilingkod ayon sa mga tuntuning itinakda ng hari. Si Patahayas na anak ni Mesezabel mula sa angkan ni Zera sa lipi ni Juda ang kinatawan ng sambayan ng Israel sa pagdulog sa hari ng Persia. Ang mga nagmula sa lipi ni Juda ay tumira sa mga bayang malapit sa kanilang bukirin. Tumira sila sa lungsod ng Arba, Dibon at Jekabzeel at sa mga nayong malapit sa mga lungsod na ito.
Ang iba sa kanila ay tumira sa mga lungsod ng Jeshua, Molada, Beth-pelet, Hazar-shual, Beersheba at sa mga nayong nakapaligid dito. Nanirahan din sila sa mga lungsod ng Ziklag, Mekona at sa mga nayong nakapaligid dito, sa En-Rimon, Zora, Jarmuth, Zanoa, Adulam, Laquis at sa mga kalapit bukirin at sa Azeka at sa mga nayon nito. Nanirahan sila sa nasasakupan ng lupaing nasa pagitan ng Beersheba sa timog at ng libis ng Ben-Hinnom sa hilaga. Ang mga angkan namang mula sa lipi ni Benjamin ay nanirahan sa mga bayan ng Giba, Mikmas, Ai, Bethel at sa mga kalapit na nayon ng Anatot, Nob, Ananias, Hazor, Rama, Gitaim, Hadid, Zeboim, Nebalat, Lod at Ono at sa libis ng mga panday. May mga pangkat na mga Levita na dating naninirahan sa lupain ng Juda na napasama sa lipi ni Benjamin. Nehemiah chapter 12. Ito ang listahan ng mga pari at mga Levitang bumalik kasama ni Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ng pinakapunong paring si Joshua. Ang mga pari ay sina Sereias, Jeremias, Ezra, Amarias, Maluk, Hatus, Sekanias, Rehum, Merimoth, Iddo, Ginetoy, Abijah, Mijamin, Maadias, Bilga, Semaias, Joyrib, Jedaias, Salu, Amok, Hilkias, at Jedaias. Sila ang mga pinuno ng mga pari at ng kanilang mga angkan ng panahon ni Joshua. Ang mga Levita naman ay sina Jeshua, Binui, Kadmiel, Serebias, Juda at Matanayas. Sila ang namahala sa pagkanta ng mga awit ng pasasalamat. Ang bumubuo ng koro na umaawit ng mga sagutang pag-awit ay sina Bakbukuyas, Uno at iba pang mga Levita na kasama nila. Naging anak ni Joshua si Joachim na ama ni Eliasib. Naging anak naman ni Eliasib si Joiada na ama ni Jonathan na ama ni Jadua. Nang panahong si Joachim ang pinakapunong pari, ito ang mga pinuno ng mga angkan ng pari: Meriah, Serahias, Hananias, Jeremias, Mesulam, Ezra, Jehohanan, Amarias, Jonathan, Malukwi, Jose, Sebanias, Adna, Harim, Helkai, Merayot, Zacharias, Iddo, Mesulam, Gineton, Zikri, Abijas, Mineim, Piltai, Buaidas, Samua, Bilga, Jehonathan, Semaias, Metanai, Joairib, Uzi, Jedaias, Kalai, Salai, Eber, Amok, Hashabias, Helkias, Nathaniel, Jedaias. Inilista ang mga pinuno ng mga sambahayan ng mga Levita at ng mga pari ng panahon ng panunungkulan ng mga pinakapunong paring sina Eliasib, Joiada, Johanan at Jadua. Ang listahang ito ay natapos ng panahong si Dario ang hari ng Persya. Ang mga pinuno ng mga sambahayang Levita ay nailista sa aklat ng kasaysayan noong panahon lamang ni Johanan na apo ni Eliasib. Ang mga pinuno ng mga Levita ay hinati sa mga pangkat na pinamumunuan ni Hashabias, Serebias, Jeshua, Binui at Kadmiel. 2 pangkat ang sagutang umaawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos ayon sa ipinag-uutos ni David na lingkod ng Diyos. Ang namahala naman sa mga bantay sa mga bodega na malapit sa mga pintuan ng templo ay ang mga sumusunod: Matanayas, Bakbukuyas, Obadias, Mesulam, Talmon at Akub. Nooy panahon ng pamamahala ni Joachim, anak ni Joshua at apo ni Jehozadak, ang gobernador noon ay si Nehemias at ang pari ay si Ezra, na dalubhasa sa kautusan. Nang italaga na ang pader ng Jerusalem, tinipon ang mga Levita sa Jerusalem upang sama-sama nilang ipagdiwang ang pagtatalaga. Ipinagdiwang ito sa saliw ng mga awit ng pasasalamat at tugtog ng pompyang, alpa at lira. Ang mga awit na mula sa angkan ng mga Levita ay dumating mula sa paligid ng Jerusalem at mula sa kapatagan ng Netofa, sa bayan ng Gilgal at sa kapatagan ng Giba at Asmavet. Nilinis ng mga pari at ng mga Levita ang kanilang sarili ayon sa kautusan at ganoon din ang ginawa nila sa mga tao.
Nilinis din nila ang mga pintuan at mga pader ng lungsod. Isinama ko sa ibabaw ng pader ng lungsod ang mga pinuno ng Juda. Pinamahala ko sila sa 2 malaking pangkat ng mga awit na lilibot sa lungsod upang magpasalamat. Ang isang pangkat ay lumakad na papuntang kanan sa ibabaw ng pader patungo sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Kasunod nito ang kalahati ng mga pinuno ng Juda sa pangunguna ni Hosayas. Nasa likuran niya sina Azarias, Ezra, Mesulam, Juda, Benjamin, Semaias at Jeremias. Hinihipan ng mga paring ito ang kanilang mga trompeta habang sumusunod sina Zacharias, anak ni Jonathan at apo ni Semaias. Kabilang din sa kanyang mga ninuno sina Matanayas, Micaias, Zechor at Asaph. Sumunod din ang kanyang kamag-anak na sina Semaias, Azarel, Melalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juda at Hanani. Silang lahat ay may dalang mga instrumento sa musika na katulad ng tinutugtog ni Haring David na lingkod ng Diyos. Ang pangkat na ito ay pinangunahan ni Ezra na dalubhasa sa kautusan. Pagdating nila sa pintuan ng bukal, nagtuloy silang pag-akyat sa lungsod ni David. Lumampas sila sa palasyo ni David hanggang sa sumapit sila sa pintuan ng tubig sa gawing silangan ng lungsod. Ang ikalawang pangkat ay nagpasalamat din at lumakad naman pakaliwa sa ibabaw ng pader. Sumunod ako sa pangkat na ito at lumakad kaming kasama ang kalahati ng mga taong bayan. Lumampas kami sa tore ng mga pugon, papunta sa maluwang na pader. Mula rooy, lumampas kami sa pintuan ni Ephraim, sa pintuang lumap, tuloy sa pintuan ng isda, sa tore ni Hananel, sa tore ng sandaan, patungo sa pinto ng mga tupa. Huminto kami sa may pinto ng templo. Ang 2 pangkat ng mga awit ay nagtagpo sa tapat ng templo, bukod sa mga pinunong kasama ko. Kasama ko rin ang mga paring umiihip ng mga trompeta na sina Eliakim, Maasiyas, Miniamin, Micaias, Elohanai, Zacharias at Hananias. Kasunod nila sina Maasiyas, Semaias, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkijas, Elam at Ezer. Ang mga ito ay mga awit na pinangungunahan ni Jezraias. Nang araw na iyon, nag-alay sila ng maraming handog at masayang nagdiwang ang mga tao dahil sa kagalakang dulot sa kanila ng Diyos. Pati mga babae at mga bata ay nagdiwang din kaya't ang ingay nila ay narinig sa malalayong lugar. Nang araw ring iyon, nagtalaga sila ng mga lalaking mamamahala sa mga bodegang paglalagyan ng mga kaloob sa templo gaya ng mga unang bunga at ika-10 bahagi ayon sa kautusan. Sila ang kukuha ng mga kaloob para sa mga pari at mga levita mula sa mga bukirin ng mga bayan, sapagkat sila ang inihanda sa paglilingkod sa gawaing ito. Nagalak naman ang mga taga-Juda sa mga pari at mga levita sapagkat tinupad nila ang utos ng Diyos tungkol sa pagiging malinis. Gumanap din ng kanilang tungkulin ang mga awit at mga bantay ayon sa iniutos ni David at ng anak nitong si Solomon. Mula pa ng panahon ni Haring David at ng mga awit na si Asaph, ang mga mang-aawit na ang nangunguna sa mga awit ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Sa panahon naman ni Zerubbabel at ni Nehemias, ibinigay ng buong Israel ang kanilang mga kaloob araw-araw para sa pangangailangan ng mga awit at ng mga bantay sa templo. Ibinibigay nila ang handog para sa mga Levita at ibinibigay naman ng mga Levita sa mga pari ang bahagi ng mga ito. Nehemiah chapter 13. Nang araw na binasa sa harapan ng mga tao ang kautusan ni Moises, natuklasan nila roon na mahigpit na ipinagbabawal sa mga Israelita ang makihalubilo sa mga Amonita at Moabita. Ipinagbawal ito sapagkat hindi sila binigyan ng pagkain at inumin ng mga Amonita at Moabita nang dumaan ang mga Israelita sa lupain ng mga ito noong lumabas sila sa Ehipto. Sa halip, inupahan pa ng mga ito si Baalam upang sumpain ng Israel. Subalit ang sumpang iyon ay ginawa ng Diyos natin na isang pagpapala. Nang ito'y marinig ng mga tao, pinaalis nila ang mga dayuhan. Noon, si Eliasib ang paring namamahala sa mga bodega sa templo. Maganda ang pakikitungo niya kay Tobias. Palibhasay, matagal na silang magkaibigan. Kaya't pinahintulutan ni Eliasib si Tobias na gamitin ang malaking silid ng templo.
Ang silid na iyo'y taguan ng mga handog na pagkaing butil insenso, mga kagamitan sa templo, mga handog para sa mga pari, ikasampung bahagi ng handog na butil, alak at langis na para sa mga Levita, sa mga awit at sa mga bantay sa templo. Habang nagaganap iyon, wala ako noon sa Jerusalem sapagkat nang si Haring Artaxerxes, hari ng Babylonia, ay nasa ika-32 taon ng paghahari, nagpunta ako sa kanya upang mag-ulat. Hindi nagtagal at ako'y pinahintulutan niyang makabalik sa Jerusalem. Noon ko natuklasang binigyan pala ni Eliasib si Tobias ng silid sa loob ng templo. Labis ko itong ikinagalit at itinapon ko sa labas ang lahat ng kagamitan ni Tobias. Pagkatapos, iniutos kong linisin ang silid at ibalik doon ang mga kagamitan sa templo, pati ang handog na pagkaing butil at insenso. Nalaman ko rin na ang mga Levita at ang mga awit sa templo ay umiwi na sa kanilang mga bukirin sapagkat hindi sila tumatanggap ng bahaging nauukol sa kanila. Nagalit ako sa mga namamahala at sinabi ko, bakit pinabayaan ninyo ang templo ng Diyos? Kaya't pinabalik ko ang mga Levita at ang mga awit sa templo at muling pinagtrabaho sa kanilang tungkulin. Dahil dito ang lahat ng mamamayan ng Juda ay muling nagdala ng ikasampung bahagi ng kanilang mga inaning butil, alak at langis at inipon ang mga ito sa mga bodega. Pinamahala ko ang paring si Selemias, si Zadok na dalubhasa sa kautusan at si Pedaias na isang Levita. Pinatulong ko sa kanila si Hanan, anak ni Zakur at apo ni Matanayas. Alam kong mapagkakatiwalaan sila na mamamahagi ng mga pangangailangan ng kanilang mga kasamahan. Alalahanin po ninyo, Diyos ko, ang mga ginawa kong ito para sa templo at sa pananambahan doon. Noon ko rin nakita na ang mga taga-Juda ay nagpipisa ng ubas sa araw ng pamamahinga. Mayroon din namang mga nakagkakarga sa mga asno ng mga trigo, alak, ubas, igos at iba pang bagay at dinadala sa Jerusalem. Binalaan ko silang huwag magtinda ng anuman sa araw ng pamamahinga. Ang mga taga-Tiro na nasa lungsod ay nagdadala naman ng isda at lahat ng uri ng paninda. At sa araw din ng pamamahinga, nila ipinagbibili sa mga taga-Juda na nasa Jerusalem. Dahil dito, pinagalitan ko ang mga namumuno sa Juda. Pinagsabihan ko sila, masama ang ginagawa ninyong ito. Nilalapastanganan ninyo ang araw ng pamamahinga. Ito mismo ang dahilan kaya pinarusahan ng Diyos ang inyong mga ninuno at winasak ang lungsod na ito. Lalo ninyong ginagalit ang Diyos sa ginagawa ninyong paglapastangan sa araw ng pamamahinga. Kaya't iniutos kong mula noon, pagsapit ng araw ng pamamahinga, ang mga pintuan ng lungsod ay sarhan bago lumubog ang araw at huwag bubuksan hanggang hindi natatapos ang araw na iyon. Pinabantayan ko sa aking mga tauhan ang mga pintuan upang matiyak na walang anumang panindang maipapasok sa araw ng pamamahinga. Kung minsan, ang mga ngalakal sa Jerusalem ay sa labas ng pader na tutulog. Binalaan ko sila na kapag umulit pa sila ay gagamitan ko sila ng dahas. Mula nooy hindi na sila dumarating kapag araw ng pamamahinga. Iniutos ko sa mga Levita na dapat nilang linisin ang kanilang sarili ayon sa kautusan at magbantay sa mga pinto upang maingatang banal ang araw ng pamamahinga. Alalahanin po ninyo ako, O Diyos, sa ginawa kong ito at huwag ninyo akong parusahan sapagkat dakila ang inyong pag-ibig. Nalaman ko rin noon na maraming mga Hudyo ang nag-asawa ng mga babaeng taga-Asdod, Ammon at Moab. Dahil dito kalahati na kanilang mga anak ang nagsasalita ng wikang Asdod at iba pang mga wikang Banyaga. Ngunit hindi sila nakakapagsalita ng wika ng Juda. Pinagalitan ko ang mga kalalakihan, isinumpa sila, pinalo at sinabunutan. Pagkatapos, pinapanumpa ko sila sa pangalan ng Diyos na sila at ang kanilang mga anak ay hindi mag-aasawa ng mga dayuhan. Hindi ba iyan ang sanhi ng pagkakasala ni Solomon? Sinabi ko sa kanila, walang sino mga haring saan mang bansa na tulad niya. Mahal siya ng Diyos at ginawang hari sa buong Israel. Subalit nagkasala siya dahil sa mga babaeng banyaga. Susundin ba namin ang inyong masamang halimbawa at susuway sa Diyos dahil sa pag-aasawa ng mga dayuhan?
Isa sa mga anak ni Joaida na anak na pinakapunong pari na si Eliasib ay nag-asawa ng isang babae mula sa angkan ni Sanballat na Horonita, kaya't pinalayas ko siya sa Jerusalem. Alalahanin po ninyo, o aking Diyos, ang paglapastangan nila sa tungkulin ng pagiging pari at sa kasunduang ginawa ninyo sa mga pari at sa mga Levita. Nilinis ko ang sambayanan sa lahat ng pakikitungo nila sa mga dayuhan. Gumawa ako ng mga tuntunin para sa mga pari at mga Levita upang malaman nila ang kanilang mga tungkulin. Isinaayos ko rin ang pagpapadala sa takdang oras ng mga kahoy na gagamitin panggatong sa pagsunog ng mga handog. Gayon din ang pagpapadala ng mga tao sa mga unang ani ng butil at bungang kahoy. Alalahanin ninyo, o aking Diyos, ang lahat ng ito at ako po'y pagpalain ninyo. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.